meeting. Okay, introduction to media information literacy. So this is our first week. Week 1. So yan siya. What is media? Media is refers to the combination of physical objects used to communicate. Actually, hindi naman physical lang. Pati yung mga mga software na ginagamit para sa communications. Next, mass media communication through physical objects such as radio. So radio started in end of the 19th century. Then nag-proliferate siya nung 21st century, early 21st century. Dati kasi wala pang TV. So radio yung natin, entertainment and news. So yung ginagamit mga nun matatanda usually nagsasama-sama sa isang location, then nakikinig sila. Actually 1980s yung matatanda, yung mga nanay ko kasi matanda na nun, nakikinig pa sila sa radyo, yung mga drama, tawag nila doon soap opera, tsaka horror, ganyan. Merong horror, actually sounds lang na wala mga visual. So radio proliferated in the 21st century, 20th century, early 20th century. Then pumasok si television. Yung unang television format is CRT or Cathode Ray Tube. Cathode Ray Tube yung matataba. Wait na, pakita ko. Malaki sa likod siya. Oh, malaki sa likod. Minsan manungit ang matataba kasi nagiging iba yung isip ng mata. CRT TV. Okay, eto mga CRT TV. This is called Cathode Ray Tube. Kasi tube yan. This is the first Cathode Ray Tube are black and white. Tapos nagka-color. Tingnan nyo, mga color na to. Then meron silang remote. Pero dati yung mga black and white, ang remote is yung mga tulad kong bata nun. Wala pa kasi remote nun. So pag sinabi ng magulang namin na lipat mo siya sa channel 5, pupunta ka doon sa pipindutin mo. Then malilit lang yan. 15 inches, 17, ganyan nata, or actually, hindi ko na size nun. Mayroon na natang 14 inches nun. Ganon kaliit yung TV. Panonorin mo, tapos umiyak ang magulang mo sa drama. Then, nag-proliferate naman yung color TV. So, mga sikat na sina Sharp. Nagkaroon ng remote. Yung remote nun, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Then, dumating na yung LCD TV or Liquid Display TV. Ang liquid display, paano malalaman liquid display sa LED? Ang liquid display, guys, pag pinrest mo, para siyang liquid. Para siyang liquid crystal. Wala na ngayon. So, maganda yun nun, kasi pag ganun, mayaman ka. Pero, the problem with liquid crystal display, kagad na nagwo-warn. So, nag-feed yung color niya. Then, naroon yung mga plasma TV, blah blah. Pero ang totoo nun, merong LCD at saka si LED. LED naman, ito ginagamit natin ngayon. Pag sinabing LED, liquid, ay light emitting diode. Huwag ka magsusulat, guys. Promise. Hindi man hindi ko na ano lang yan, papyaw lang. Huwag kayo mag-alala, hindi tayo tulad ng ibang subject na kailangan yung So, after that, guys, si LED. LED is mga mga diode, small diode. Alam mo, pag sira yung LED, nagpuputi, ibig sabihin sira na yung LED niya, LED lights. So then after that, ang television is nag-start sa mga channel GMA, ABS, ganyan, using their antenna to receive the signals. Tapos merong ABS-CBN plus ba yun? Plus? Yung merong antenna. Meron din yan. TV plus ba yun? Plus. Sorry, plus. Ano yung programming? Programming kasi yun, sorry. So, ang nangyari is, sumikat siya nung 20th century. Then, before the end of the 20th century, dumating si cable TV. Cable TV, yung before si Converge, merong ang pangalan si Com Clark. So, that is our entertainment. Or main entertainment of Gen Z. Gen Z kayo, no? Gen Z ba yung anak ko? 2002? Gen Z ba siya? Okay. Ayun. Sina Mr. Bean,
HBO, Cinemax, Cartoon Network, Nickelodeon. So, if you need to or you like to watch a particular movie, meron silang schedule. 8 p.m. So, dapat nasa bahay ka ng 8 p.m. Kung wala ka sa 8 p.m., papalabas ulit yun 8 a.m. Kung wala nga doon, pwede ka sa kaibigan mo. So, ganun ang entertainment dati. Then, yung internet noon is dial-up. Dial-up networks very, very slow. 56 kbps. Papakita ko lang sa inyo ng idea, no? 56 kbps. Ngayon, 1 mbps na, di ba? 1 million megabytes per seconds, kilobytes per second. So, kilobyte, ano lang yan, 1,000. Ito, million. 26 to, sorry. 26. Ganun kabagal yung doon, internet. But, yan. Alam mo yung trabaho dyan, call center na nun. Ganun kabagal. So, noon, kung may internet ka, sobrang yaman mo na. As mayaman ka na. Then, after that, guys, naisip nila sa talino ng tao, magano tayo ng streaming services. Ang streaming services, hindi katulad ni cable TV. Cable TV, you need to be at home or to your friends or relatives to watch the particular movie at 8 p.m. Pag hindi mo naumpisahan, ang gagawin, babalik ka ng 8 a.m. But now, with streaming services, magbigay nga ng streaming services. Magbigay nga kayo. Prime TV. Yan. At least alam mo. Yan. Kanina sa TVL, ano yung streaming services? So, hindi namin alam. Gusto ko sakalin, paano meron foreigner? What is your streaming services? Hindi nila alam. So, streaming services are our network, Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney Plus. Di ba ngayon, when you're watching a series, play mo ng 10 seconds, napapa-wiwi ka, pause mo. Play, pause, ganun lang. So, kung series siya, 16 series man, ibig sabihin, season, mapapanood mo siya. Ayan. So, nung first time kami magka-Netflix, yung mga 16 season, tinatapos ko yun, hindi na ako na tumatayo. Yung mga start noon, Vikings, Narcos, ganun. Siyempre lalaki ako, hindi yung mga drama. So, napaka-swerte nyo because you are in the 21st century anong tawag doon? Information age. Isipin nyo talaga, kami, human calculator. Pupunta kami sa harap. Lipat mo. Tapos, manood na ng basketball, so you are required to watch that particular episode kahit hindi ako mahilig sa basketball. Nagawin ako. Huwag kaya matatapos to. Adik kasi sa basketball yung mga kamag-anak ko eh. So, napaka fortunate dahil meron na kayo. Then, let's go back to our topic. Pero na lang wala yung pang-load, pang-subscribe. Mura na lang ata subscription mo, di ba? 150. Kaya lang, pag pinanood mo na yung lahat sa Netflix, every Friday yung bago, mainip ka, no? Mainip ka, so kailangan mong magano naman. Kasi di tayo na co-content, gano'n. Or you need to download a movie or watch from pirated or torrent. Sino nagto-torrent dito? Ayun. We will be tackling torrent in the future. Then, you will be installing torrent software. I'm not asking you to download pirated. Tuturuan ko lang kayo ng torrent. Pero parang gano'n na rin. Hindi, tuturo ko lang. Para at least kayo, literate. My God. Saan na yun? Si Chloe gusto ko naririnig eh. Ang ganda ng boses, pang siya eh. Saan si Chloe? Nandiyan ba si Chloe? Ayun si Chloe. Okay, next. Computers. So, computers, yan. Dati, alam nyo guys, nung 1990s, dahil boom ng computers, lahat ng halos school, merong computer school. Kaya, computer ako kasi yun lang available nun. But I like history talaga. Kaya lang yun lang available, so naging computer science ako. Kaya lang nung after ng boom, mga early 2000, nag-close na yung mga school. Dahil nga,
yung mga big state university, doon sila, nakita nila required at saka need yung ComSci at saka information technology or si information system na ngayon. Nag-proliferate sila ng yun early. Then, yun, swerte pa rin kayo sa mga thesis. Alam niyo kung wala yung computer at saka internet, ang hirap ng thesis. Alam niyo bakit? Example, yung research nyo. Ano research nyo last grade 11? Ha? Nabaon na daw sa lupa. Okay, example na lang. AI. Magre-research ka about AI. So, you need some information in the related literature. Saan pupunta? Pupunta ka ba sa newspaper? Hanap ka? So, magsasawa maghanap. Hanap ka ng magazine. So, hanap ka ng computer magazine. Saka hanap nun. Wala ka namang kakilala. So, ang only choice mo is go to the city library or the library of your school kung university ka, pero dito wala naman tayong chance. Kung sa city library ka, anong gagawin? Pupunta ka sa article, sa mga books sa science and technology, then AI. Then, after searching for the books or literature, you need to photocopy them. Mag-Xerox Xerox is brand. Lagi nakita, Xerox dito available. Hindi naman Xerox, tapos makita mo iba yung brand. Xerox is a brand, so copy. Tandaan niyo, copy. So, after looking for those related literature, hindi mo na pwedeng punitin yun or... hindi. Pwedeng manghiram pala. Ewan ko lang sa city library kung pwedeng manghiram ng books. Pwede ba manghiram? Sino pumunta na doon? Ayan, di ba? Napakatagal na. Wala na pumunta sa city library. Dati doon nagdi-date yung mga nag-read sila, ganyan-ganyan lang sila. So, ang ginagawa, ako noon, photocopy. After photocopying, babasahin ko. Kasi pag gagawa ka ng hindi mo pwedeng copyin yun. Kailangan basahin mo. Yung iba, i-edit na lang din, gagawa ng part of the related literature. So, you need to read. Pinakamaganda doon para hindi ka ma-pirated noon. Pirated. Plagiarism. Pirated. Basahin mo. After mong basahin, interpret mo sa sarili mo. Yon. Dahil hindi ako magaling sa English, pinapacheck ko sa English instructor namin nun. Binibili ko lang ng burger. Hindi yung talagang proofread kasi proofread mahal. So, ganun kahirap nun. Pero ngayon sa computer, dati, ang ginagamit namin is Netscape. Before Chrome, before Firefox, before Microsoft Edge, the browser is called Netscape, then Internet Explorer at saka si AOL browser. Those are the web browser being used back then. Then walang mga Wikipedia, ano pa yun ba? British, hindi. Mga walang dictionary. Gagawa ka. So, titingnan ka ng article, then read that article. So, medyo mahirap. Then, mga website are static and they are not reliable. So, kailangan cross-reference mo pa. So, ganun kahirap dati. But now, it's easy. Kano sa Google Scholar and everything. So, pasalamat tayo sa computer, then the power of World Wide Web. Then, susunod si telephone. Back in my time, if you need to call your relatives in the States or abroad, or in Manila, you need to go to a payphone. Nakita niyo yung mga payphone, yung malalaki? Tapos may 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun nun. Ikot-ikot mo yun. Ikot-ikot lang. Then, ang ginagawa ko noon, di ba, sabi ko sa inyo, naging janitor ako sa school. Kumantak ba yun? Wala yung admin. Ginagawa ko, pindot ako ng pindot. Tapos, hello. Pag babae, tsaka alam ko kaedad ko, pwede ko magipag ang tag doon, phone pal. Yun, phone pal. Ganun yung nun. Gusto mo makipag kilala sa ibang tao, gagamit ka ng yellow book, nandun yung mga listahan ng mga telephone. Then, late 1990s, lumitaw na mga cellphone, yung bar phone. Ang mga bar phone nun, guys, Nextel, ano pa ba kasi? Wala pang Vodafone nun eh. Basta mga phone, ano ba ito, mga brand nun? Para silang pagkudkod ng yellow. Ganun kalaki. Then dumating sina Nokia, tsaka ano pa kasi ba?
Cherry Lobat? Oh, Cherry Lobat tsaka si Marco. Hindi, Cherry Lobat, lagi nalulubat yun eh. Meron pang from abroad, pero pinakasakat si Finland, si Nokia. So if you have a Nokia phone noon, medyo mayaman ka na. Then, the operating system noon is Symbian. So, Symbian is for texting and ayun, kung gusto mong pinicture mo si Rivera, paano mo share sa cellphone mo? Walang internet. So, pag may Bluetooth ang mo nun, sisend mo sa Bluetooth. Yung Bluetooth lang kayo. Yes. Then, by early 2010, nag-proliferate si Android. Si Android is, yung first version is na-receive si Gingerbread. Gingerbread pa yung nun. Merong yan 1, 2, 3, 4, 5. Then si iOS, meron kaming na iOS. Mahirap gamitin si iOS nun kasi yung App Store bang tawag? Tagal ko nang walang App Store ba? Konti pa lang mga apps. Ang mas marami si Android nun. So, yun, single core, dual core, third core, quad core. Nasabi ko na yun, no? Hexa-core si iOS, di ba? Then, ayun, so sumikat sila. Pero noon talaga, sikat si Cherry Lobat. Kaya lang si Cherry Lobat, yung mga Android guys noon, wala pa silang detector na, full bat na yung battery. Ano siya? Pok-pok. Alam niyo ba't pok-pok yung my phone? Anong tawag doon? Cherry Lobat? Nabubuntis. Kasi lumulubo yung battery. Kaya pala po. Bad sila. They consume a lot of energy. Hindi na lang regulate. Then yung milliamp hour nila mabat lang for 50 or 1,000. Yun. Ngayon, di ba 6,000 milliampere na? Milliamp hour. Didiscuss din natin yon. Next, ayun pala mobile tapos na. Si film. So film film. Okay na. Ano ba ang film? Ayun, okay na yun. Streaming videos na. Next. Media literacy is understanding using mass media in either or an assertive or non-assertive way, including informed and critical understanding of media, what techniques they employ and their effects. Guys, dito, sa totoo lang, kaya tinatanggal ng media information is very simple. Pag sinabi media literacy, you know the media to use for that particular information or how to communicate. So, yung physical natin, yung kanina radio, ano pangalan? Television, computers, telephone, mobile. Pero sa using communication as a medium, nandun din yung mga ginagamit nating app. WhatsApp ba? Telegraph, ganun. Tsaka Messenger. Si Telegraph, sino gumagamit ng Telegraph dito? Yan, ginagamit sa China. Minsan, Then, ability to read, analyze, evaluate, and produce communication in variety of media forms. Actually guys, sa inyo, mga 21st century students, lalo na yung mga Gen Z at saka Gen Alpha, very literate kayo, hindi na kailangan nito. Kasi marunong na kayo kung anong gagamitin yung media for your particular needs. Hindi tulad ang matatandang katulad ko. Next, what is information? So, information is a broad term that can cover data, knowledge derived from study, experience. Actually, sa akin, mas sa experience instruction and signals or symbols. So, blah, 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 blah. Ayan, information literacy. Actually, kahit hindi basahin yung information. Information literacy. Marunong ka sa information. Hindi ka nauuto sa misinformation. Lalo na yung nagsishare, di mo muna tignan yung validity kung true or false. Lalo sa mga mali sa politics, lang yung matatanda, gusto ko sabihin ng bobo-bobo, pati mo search. Diba guys, search nyo lang. Actually, ito yung basic way. Huwag ka na magano sa mga reputable news. Get the image, then paste it on your AI. So, check the verify if it's true. Paste mo lang. Sabihin mo yung verification mo, yung Q mo. Nilitaw niya, sasabihin niya kung totoo o hindi. Napakadali lang. Hindi ko lang ba't ang tanga-tanga ng matatandang katulad ko. Then,
Okay. Ayan, technology. Actually, hindi na kailangan sabihin din to. Technology, literacy naman kayo. Bla, 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 bla. Ayan. Next, isa naman. Ito, medyo ano na. Ito yung ano, ang tag doon. Ayan, evolution of traditional to new media. Tatandaan, ito is napakadali lang. Pag sinabing traditional, hindi gumagamit ng internet. DN. Ganun lang siya. Ganun lang siya. Ewan ko pinapahaba pa eh. Minsan tinatanong ko sa kapwa ko, ano yan, teacher? But, tinuturo pa yan. Dapat part lang ng protect. So, evolution of traditional and new media. What is media information literacy? Able to access, analyze, evaluate, and create media. Helps people think critically. Promotes responsible media use. Then, what is traditional media? Media before the internet. So, one-way communication. Ano to? Traditional media ba to? Yes. Two-way communication ba to? One way. Pag two-way to, baliw ka. Pag sumagot ito. Ito naman. Hindi na siguro sasagot to. No? Philosophy pa naman. Next, controlled by institution. Actually, kung sino yung nag-produce, they control the media. Then, ito yung mga example. Newspaper, magazine, radio, television, and printed books. Actually, itong tatlo is called printed media. Lahat ng napiprint, printed media. Next, radio, television, yan ang broadcast. Then, new media, anything that has that internet or uses internet. Merong media convergence, yung old and new pinagsasama. Example, yung nakita niyong mga balita. Example, nagbabalita sa TV. Then, makita mo yan sa YouTube or sa social media. That is called media convergence. Bali, yung traditional and new media pinagsama. Ganun lang siya. Then, limited interaction. Hindi na pwede pumunta sa TV. Uy, TV. Pasapin mo ako. Ganun. Then, scheduled broadcasting. So, schedule mga broadcast. Dahil na sa news, di ba? 6 p.m. to 6 p.m. ba? Yung, pero, dahil sa media convergence, you can watch TV news in in real time. Kasi pag merong special report, they can cover it online using social media and their website. Tulad ni yung 7.8 earthquake sa 'di ba, within span of few seconds yung mga tao naging sila media. They cover the event in real time. Next, high production cost. Yan, paggawa ng kasi you need your sa TV, sa newscast, you need to have your news center. But there are circumstances na kahit yung common people pwedeng maging media. Ayan, nakita mo merong server. Uy, tingnan nyo, nagbanggaan sila. Di ba? Pwede. You can share. Gatekeeping of information, blah, blah, blah. Slow information distribution. So, matagal. Limited audience reach. Sa, printed media, guys. Example, si Chloe, gusto niyang, umabol ng SK. Gagawin ko yung printed media. Parang mahirap yun, Kasi magpo-photocopy lang siya. Pumunta siya sa labas. Kasama yung friend niya. Example, dito sa Mountain View, ikutin nila, pagod ka na. But by using new media, mas yung reach nila. Abot. Actually, kahit sa abroad pwedeng si Chloe sumayaw. Next, no real-time feedback. Then, what is new media? Digital internet based, interactive and dynamic. Pag sinabi interactive, you can interact with that particular medium. Tulad ni na social media, di ba? Nagpost si Chloe, sumayaw, ang pangit na sayo mo. Bullying agad. So, you can interact. So, interactive ang tawag doon.
Then, when we create our website in the future, you will be creating a interactive website. Tsaka yung si add to cart natin. Anytime, anywhere. Kaya napaka-swerte nyo, so you can interact. Pumunta man sa abroad yung boyfriend o girlfriend nyo, madali lang. Diba? Natutulog. Yung anak ko, kapatid. Yung anak ko, natutulog na. Nandun pa sila, natutulog silang pareho eh. Tapos yung laptop na ganyan pa eh. Ganon. Then, online news portals, streaming services. Ano sa mga streaming services sample? Yan, Netflix. So, tatandaan nyo yan, no? Then, user-generated content. Kayo yung pwedeng maggawa ng content. Two-way communication. Pwede rin one-way yung new media. Pwede rin siguro, no? Wag lang traditional. Parang baliwan na doon. Real-time updates, global reach. Then, fast communication, easy access to information, greater participation, lower cost. Actually, lower cost na ngayon. Yun, magano pa rin po, mag-simulate tayo magiging newscaster. So, meron kayong nasa news center, then nasa labas. Gagawin natin yon. Meron pang isa eh. Ginagamit namin sa Riverside last time. Hindi Riverside ano yun, software. Next. Spread of disadvantage. Spread of misinformation. Actually, inulit-ulit ko sa inyo, madalang lang ang mauto. Diba? Sino nauto pa dito? Misinformation, meron ba? I wanna discuss a teacher back in 2020. Hindi naman siya nag-spread ng misinformation. Na-hack yung niya. Yung, social media. So, pag na-hack yun, anong nangyari? Kasi pag may pinindot ka, actually, pwede ma-hack. So, pwede makuha ng mga keyloggers, mga information nyo. Anong nangyari doon? Napindot nyo yun, nagsisend ng spam messages sa mga estudyante. Lumapit yung estudyante sa akin. Hindi pa lumapit, COVID pa yun. Online. Sabi niya, Sir, ba't ganyan sinasend ni Sir sa akin? Anong sinasend? Mga porn? Sabi ko, imposibleng sisend ka ng porn ng teacher. Munang-una, hindi lang yon. Kasi kung teacher ako, ba't sisend ko yung porn? Alam ko, magiging evidence yun sa akin. So, sabi ko, baka na-hack. So, tinignan ko yung kinausap ko yung teacher, then tinignan ko, na-hack nga. So, dinignan ko ng two-factor security. Kasi sa kanya wala. So, yun. Pwedeng gamitin for misinformation or spamming yung account nyo. Sino nang na-hack dito? Yung mahilig magpindot ng pindot. Di ba? Yan. Natural lang yan. Kasi minsan, merong napipindot or galing pa sa crush mo na baka I love you na to. No? So, next. Privacy concern. No, walang privacy. Last time, pinakita ko sa mga teacher yung nila, digital footprints. Yung information mo sa internet, yun, Sabi ng isang teacher, Sir, ba't inaano mo yung ko? Di ba bawal yun? Sir, sabi ko, pinapakita ko sa inyo yung digital footprint nyo sa internet. So, there are ways to see your digital footprint, then they can use that information to create their own account about you. Ako kasi, malaki yung digital footprint ko kasi, nung estudyante pa ako, na ako sa online. Pero sa inyo, guys, there are ways to hide your information. Pero pag lagi kayo sa internet, di kayo marunong sa using security or privacy, makita yung information nyo. Kaya yung iba, ginagaya yung iba. Baka si Chloe, may ka na, clone. Humingi na ng pera. Then, cyberbullying, yan. Importante yan, guys, cyberbullying. So, harden yung DepEd yan at saka CHED for students doing bullying to others. Kahit lang sa actual. There are some instance back in 2024. Ito guys, di ko alam, kala ko biro lang. Meron kasing babae. Kasi babae? Tomboy. Siya?
Bakit? Nasaan yun? Hindi. Kinausap ako nung yun nga. Sir, sabi niya, binubuli ako ni ganyan. Kala nagbibiro. Kasi sinabi ng dalawang pangalan, magaganda. Akala ko, uy, crush ka lang nun. Sabihin mo, I love you, kiss mo. Sabi ko nga. Yung pala, before siya naging grade 12, grade 10 pa lang, binubuli na siya ng mga yun. So, it was my mistake. Kala ko, biro lang. So, yun. Nag-breakdown yung person. Kasi, paano nag-breakdown? Nag-chat sa mga teacher ng madaling araw, then, pumunta dito, incoherent, yung hindi makausap na ayos. Yun, nag-breakdown. So, that is my mistake on my part. Kasi kala ko biro lang. Kasi nung tinatanong ko, nakasmile siya eh. Yung pala, binubuli talaga. Isipin mo, magaganda na nagbubuli. Magaganda nga, as in maganda sila. Sexy pa. Kaya nga, kala ko nagbibiro lang. Sir, counted ba cyberbullying naman, sir? Yung ano? Bash po sa mga comment sections. Yes. Merong doon, ibang term, flaming. Yung nag-flame. Pero cyberbullying pa rin yun. Lahat sa mga games, no? Yes, sir. Okay, next. Traditional versus new media. Speaking of bullying, ganyan. Nabully ako noon. Nung hindi pa ako teacher. Ang nabully sa akin, 7 years old. Nabubully, sir? Nabully ako. Nabully. Gusto kong sakalin. Alam niyo yung Counter-Strike? Yes, sir. Okay. Before I was a teacher, I was a IT nga. So, nag-invest ako ng computer shop sa AUF. Then, yun nga, game. So, gusto ko ng thesis, gumagawa ng thesis, tsaka nagpiprint CD burning. Kaya lang, mas sikat or mas gusto nila yung games. So, Game of Thrones, Warcraft, yung Dota, Warcraft Frozen Throne, Dota 1. ganon. So, habang walang ginagawa, nakipag-game ako na kabilaan eh. O yung 7 years old, pinapakain pa ng parent, pupunta doon. Kasi nga, dahil sobrang sikat ng games, ganon, doon na lang sila. Grabe. Hanggang madaling araw, yung mga nag-aaral sa AUF, doon na sila. Doon sa Yun. Doon sa Counter-Strike, merong yung cheat. Yan. Isipin nyo, pagbabaril lang ng M4, hindi namamatay. Tapos, talon-talon sa akin, tapos sinasaksak ako. Tapos tawa ng tawa. Hindi ka ba manginis? Inis ako. 7 years old yun. Tapos nagmamagaling ako. Kuya Rex, lang tanga-tanga mo. Haba pa ng buko nun. Mahabang buko nun. Sabi ko dun sa tating, sir, baka mabatukan ko yan, sabi ko eh. Tumigil naman yun. Oo, papatulang mo eh. Sino yung gagawin? Tanga-tanga mo. Okay, so evolution of timeline. Print media. Nauna yung print media guys Unang-unang print media. Then si broadcast, then digital media, then social media. Ay, yun na. Ang test na kayo. Wala na. Sa phone. Okay, paki-open yung cellphone nyo. Alam niyo yung password? Yes, Kaya, Okay. Lagay nyo yung last name, first name. So, huwag kayong mag-alala, wala namang grade dyan. For evaluation purposes lang.